Magandang umaga sa inyo mga ka-harden. At muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. At sa umagang ito ay nakatapos tayong magtrabaho na dito sa ating garden area. Ipaplant natin ito at pagkatapos ay lalagyan natin ng mga organic waste materials. Ito yung system na ating gagamitin upang ligtas na kainin. Makatulong ito sa kaayusan ng ating kalusugan. Kahit po, inikahit po kayo na mag-subscribe sa channel ni Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. I-like po natin yung ating mga videos at i-click po natin yung notification bell button ng ating channel upang tayo ay updated sa ating ina-upload na mga video dito sa kay Hardinerong Pastor. So samahan po niyo ako sa ating paggagarden, ano? Ganda po ito. Sana ay maka-encourage sa iba upang samahan po niyo ako sa ating natural na paraan ng paggagarden, no? Upang sa kanon ay lahat tayo ay mag-enjoy na mag-consume ng mga pagkaing ligtas sa anumang synthetic fertilizer, no? Dahil po wala pong higit na mainam kundi ang kumain tayo ng natural, no, na mga gulay. Dahil kahit na tayo ay vegetarian, kung hindi naman sa ligtas na kainin, hindi rin ito makakatulong upang tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. So yun po, no? Kanina tayo ay nagpunla ng talong. Pinunla natin yung talong. Hopefully in 1 week time ay pwede na nating i-transplant upang mamunga, mapakinabangan natin yung bunga at maging maayos yung ating consumption ng pagkain ng mga gulay. Ito ay isa ring demonstration activity dito sa aming locality upang ma-encourage natin yung ating mga kapananampalataya na mag-garden sa natural na kaparaanan, na iwasan na yung pagpunta sa public market para lang bumili ng mga gulay. Sa halip ay dito na sa paligid natin magmumula yung ating consumption ng mga gulay, no? Dahil tayo po ay nag-aalala na yung mga nabibili nating mga gulay ay hindi ligtas sa mga synthetic, sa mga commercial. Alam po ninyo mga garden, marami sa ating mga farmers ay excessive ang paggamit ng mga
commercial na mga chemicals, commercial na fertilizer. Hindi lang siya hindi lang nila ginagamitan ng ganitong mga farm inputs, kundi excessive pa yung kanilang ginagawa. Sorry. Natumba yung ating ito yung kahirapan natin dahil wala pa tayong capacity na kumuha ng tagahawak ng ating video, kung kaya't sariling sikap yung ating ginagawa upang sa ganun ay may promote natin yung ating advocacy ng organic farming, no? Sa ganun ay maraming mga kababayan natin ang mahihikayat na sundan ang ganitong system ng pagtatanim ng gulay. Yan. Kailangan natin na, although mabubulok ito, pero may mga damo kasi na hindi siya basta-basta nabubulok. Kailangan mo siyang tanggalin sa plot na gagawin natin. Kailangan natin linisan dahil ayaw natin gumamit ng herbicide, no? Dahil ito siya pwedeng bulukin sa isang tabi at gamiting abono sa mga susunod na mga panahon. Alam po ninyo, ang paggamit ng herbicide, harmful din ito. Harmful ito sa mga ibang friendly organisms. Hindi lahat ng mga organisms ay destructive. May mga friendly organisms. Ang kailangan lamang natin dyan ay kumuha o magtiyaga na tingnan kung anong mga available na peste. Yun yung integrated pest management na sinusulong noon ng DA. Ito yung pagka-umaga bago sumikat yung o tumaas ang sikat ng araw, tayo ay gagala na sa ating mga taniman at tingnan kung saan yung mga uod or mga worm na nakakasira sa ating mga tanim. Dahil pagka malamig pa yung panahon, maglalabasan yan sila para kumain. Pero pag sumikat na yung araw, tumingkad na yung sikat ng araw, mawawala na yan sila, no? Magtatago na sa ilalim ng dahon ng mga tanim. So hindi mo na siya makikita. Para tirisin natin, pulutin natin, pick natin at tirisin yung mga uod na nakakasira. Medyo nakakapagod. Gusto natin ng mabilis, hindi gumawa tayo ng sarili nating mga pesticides, insecticides, maraming natural, no? Na kung saan ay mag-i-enhance ng capacity ng mga tanim upang sa kanon ay maging resistant, no? Sa anumang mga
insecticide o insekto ang sakit na sumisira sa kanilang kalusugan ng mga tanim, no? So mas mainam na i-develop kaysa gumamit ng mga chemicals, dahil ito ay may mga elements ng na nakakalason, na harmful sa ating kalusugan. So ang gagawin natin ay enhance yung resistance. Yun, mga garden, ang ating sinutulong na pagkakaten sa natural na kaparaanan, no? Sana po ito ay nakatulong at nakaengganyo sa inyo para pagsama-samahan po natin na gawin ang pagtatanim ng gulay sa natural na kaparaanan. Hindi po problema, katulad ng aking sinasabi, yaong space, no? Dahil marami pong paraan, no? Katulad ng pag-recycle natin, yung mga boxes, mga empty bottles na hindi na ginagamit, instead na itapon, instead na sunugin, why not recycle, reuse, no? Yung ating mga waste o mga non-biodegradable waste materials, no? Yun ang ating pagtaniman, lalong-lalo na sa mga urban areas na kung saan issue or usapin po nila yung space, no? Pwede nating gawin sa ating paligid, sa ating lugar na kung saan ay nasa sitwasyon tayo na walang area, no? Lagyan na naman natin. Instead, nakapunta ako sa isang bahay sa Davao City, no? Ako ay nag-aaral ng rural development, no? Napasyalan namin, instead na ornamental plants yung nasa harapan ng kanilang bahay, ito ay ginawa niyang garden sa ng mga halaman, ng mga vegetables, no? Sa ilalim ng kanyang garden, meron siyang poultry, meron siyang mga fish pond. So meron siyang dalawang manok na nangingitlog, dalawang inahin, na kung saan ay pinagmumulan ng kanilang egg supply everyday. At yung kanyang manok ay free range. Napakaganda po ng kanyang system. Ito ngayon ay dinevelop niya, at siya ngayon ay naglilitsure sa iba't ibang mga lugar. Ina-encourage ang mga tao na magtanim gamit ang mga non-biodegradable materials at anumang space na meron tayo, anumang kakaunting space, no? Kailangan lang ng passion, kailangan lamang ng enjoyment para magtanim, dahil ito yung ating kinakailangan. So mga garden, no? Ina-encourage ko kayo na lagi kayong lagi niyong subaybayan ang ating channel, Hardinerong Pastor, para ito ay mangyari. Ina-encourage ko po kayo na mag-subscribe, tingnan yung ating ginagawa, upang sa karon ay lagi tayong makasunod, no, sa ating mga ginagawa. I-like po natin yung ating video, at ganun din ay i-click po natin yung ating bell button, upang sa kanon ay notified tayo lagi sa mga ina-upload na videos ni Hardinerong Pastor. Mag-leave a comment din po kayo para masagot ko po kayo, at matuto din ako sa inyo. I-encourage ko po kayo na
mag-share po ng inyong mga experiences. So God bless po sa lahat, and thank you for watching my video.